Okay guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-send ng Pi natin papunta dun sa OKX para kung gusto nyo magbenta, no? Pero mas recommended na wag muna kayong magbenta, i-hold nyo muna. Okay, ngayon i-ready nyo yung passphrase nyo or yung 24 words na password. Kung natatandaan nyo, dapat naitago nyo yon. Okay, ngayon ang gagawin natin, dapat meron kayong OKX. Ito. Kasi nandyan ang Pi. Ito, yan kung makikita nyo, no? Pi/USDT. Yan ang price niya ngayon. Pero, nung lumabas siya, $2.2. Ngayon, siyempre, nung paglabas niya, maraming nagbentahan, bumaba. Tapos nag-pump naman uli, nag 1.7 yan. Yung current ngayon, $1.2 ang presyo, no? Per Pi. Ngayon, ito na. Ngayon, kung wala pa kayong OKX, meron akong link dyan sa description at sa comment section. I-click nyo lang yung link, gumawa kayo ng account. Okay? Ngayon, balik tayo sa Pi natin. Okay. Okay, from dito, click nyo yung tatlong, then, Pi browser. Then, sign in to Pi browser. Yan. Pag nasa Pi browser na kayo, wallet. Ngayon, kung wala pa kayong Pi browser, i-download nyo yan. No? Ngayon, pag na-download nyo na, ito na. Pag pumunta kayo dun sa Pi browser, sign in. Yan, dito na yan, ano. Meron ka na, halimbawa, meron ka na. Yan, dito nyo, ipe-paste yung password nyo or yung passphrase. Kaya ang tawag doon ay passphrase kasi madami na siya, ano, hindi na siya word. Okay, ngayon, kung nasaan man yung passphrase mo, i-copy mo. Yan, okay. Kung na-paste nyo na, unlock with passphrase ka na. Yung itong 1,000, bawa, meron ka dito, ano, yung 1,000. Hindi pa yun ang pwede mong ibenta. Yung nandito sa available balance. No, yan, yung 999. Ngayon, kung wala ka dyan, kailangan mo muna pumunta dito sa migration. Yan, i-migrate mo muna siya papunta dito sa available balance. Yan, makikita mo siya dito. O kaya nakalagay doon, transfer. Okay? Lock ups. Yung iba kasi, kung natatandaan nyo, nag-lock kayo ng 6 months, 1 year, 2 years, 5 years. Kung naka-lock up pa yun, kung kailan yung maturity, saka nyo lang siya mabebenta or lilipat dito sa available balance. Pero ang kagandahan nun, yung mga naka-lock up, maladagdagan yun. Tapos hindi kayo ma-attempt ibenta. Okay, yun ang kagandahan, ano. Pero ngayon, kung sa gusto magbenta, ito, click nyo tong pay request. Manually add wallet address. Okay? Ngayon, pag nandiyan ka na, stop muna tayo, no. Balik tayo sa OKX. Okay, sa OKX, punta ka ng asset. Ito, nasa baba, lower right corner. Yan. Assets. And then, punta ka ng deposit. Kasi magde-deposit tayo dito sa OKX from Pi wallet. Okay, then, deposit crypto. Then, Pi. Yan. Kung wala dito, pwede nyo siyang i-search dito. Yan, pwede kayong mag-search dito ng Pi kung wala pa siya dito, no. Yan. I-click nyo lang yung Pi and then slide. Yan, slide. Ngayon, ito na yung kanyang wallet address. Copy nyo lang siya. Yun. Makikita nyo, copied na, no. Ngayon, balik tayo sa Pi wallet. Yung kinopy natin, paste nyo dito sa wallet address. Long press, then paste. Okay? Ito yung address nung sa OKX, no? Ngayon, ito, dito. I-type nyo kung ilan yung i-send nyo. Okay? Tapos may P na 0.01 Pi. Normal yan, may mga P talaga, transaction fee. Okay, halimbawa, magpasa tayo ng 0.05. Yan na, kung titingnan nyo, ha? Back tayo. Yan, dun sa asset, meron lang tayong 0.0009, tatlong 0 tapos 9. Eh, magsasend tayo ng 0.05. Kailangan mag 0.05 to, no? Instant yan, real time. Yan, type mo lang 0.05. Okay, tapos merong P na 0.01. Bali, ang makakalta sa UI, 0.06. Okay, maliwanag yun, ha? Okay, yung memo, optional, ibig sabihin, pwede mong lagyan, pwedeng hindi. And then, send.
Yan, do you recognize? I-confirm mo lang yan. Yan, transfer succeeded, no? Back natin. Yun. Ito yung transaction natin, history. 0.055. Ngayon, break tayo sa OKX. Refresh. Yun, ayun na siya agad. 0.0509. Yung ganun lang yung pagpapasa, no? Sundan nyo lang.